verse 4. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. So today, brethren, I would like to share to you that true faith is proven in hard season. Meaning to say, ang totoong pananampalataya ay napapatunayan po yan sa panahon po ng mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. And maybe anybody can say that they trust God, especially when their prayers are being answered. Kapag may pera pa, kapag malusog pa, at kapag peaceful yung buhay, maybe we can say that we trust God. Pero ang totoong pananampalataya ay nahahayag when heaven seems silent in our prayers. At kapag ang panganib ay nasa ating paligid, nahahayag ang totoong pananampalataya when pain becomes unbearable and when the promise is delayed. So doon napapatunayan kung talagang tunay ba tayo nagtitiwala sa Panginoon. Because faith is not tested in comfort. Faith is tested in crisis. Madaling sabihin Christian tayo, madaling sabihin na we believe God, madaling sabihin na we love God kapag ang lahat ay umaayon sa gusto natin. Pero kapag ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin, yung mga panganib, yung mga pains, yung mga delayed answer ng Panginoon, yun yung panahon na kung saan nasa krisis tayo. Doon nasusubok ang tunay pong pananampalataya. Kasi maraming mga tao na nagtitiwala sa Diyos for a moment, panandalian lamang. Pero ang totoong pananampalataya po ay nagpapatuloy kahit po dumarating yung mga pagbabago o kahit walang pagbabago sa nangyayari sa buhay o sitwasyon ng isang tao. O kung ang mga bagay ay parang walang sense at kung ang mga bagay ay parang hindi umaayon sa gusto mo. Doon mo dapat ipakita na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Maging ang Bible, mga kapatid, it repeatedly shows us that genuine faith survives in the midst of danger, in the midst of painful seasons, and in the time of delayed seasons. May mga bagay po talaga na dumarating sa panahon natin, sa buhay natin, na hindi umaayon sa ating gusto. But when we talk about true faith that is proven in hard season, katulad po ni Abraham, alam po ninyo ang istorya na madalas nating binabanggit dito sa pulpit, that Abraham's faith was exceptional because faith in delayed seasons can prove that we are a true believer. Faith in delayed seasons. Mababasa nyo yun sa Genesis chapter 12 hanggang 22 pag binasa nyo sa inyong tahanan, mga kapatid, ang inyong Biblia. Because Abraham is one of the greatest examples of faith because God made him wait. Imagine, mga kapatid, God made him wait. Pinaghintay siya ng Panginoon. So, if your situation is not changing, na mahabang panahon na, and yet you are making yourself faithful, hindi ka nagbabago ng pananampalataya mo, hindi ka nagbabago ng pacing mo sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy ka, faithful ka. Pero parang pinaghihintay ka ng Diyos. That is also faith. That is also from God. Hindi ibig sabihin hindi tayo naririnig ng Panginoon. Walang bagay na hindi naririnig ng Diyos at nakikita ng Panginoon. Binigyan ng Diyos si Abraham ng promise. Pero hindi immediate fulfillment ang inihanda ng Diyos. May pangako ang Diyos sa atin, pero hindi niya binigay sa atin kung kailan niya ibibigay yung pangako. Pero nangako siya.
So, yung delayed seasons, yung pananampalataya natin sa panahon na delay yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, that is also called faith. That's why for many years, Abraham lived between prophecy and fulfillment. Promise and manifestation and calling and completion. Imagine niyo mga kapatid, yung hirap ng kalooban na pinangakuan ka ng Diyos na sinasampalatayanan mo. You live with it every day. Pagising mo sa umaga, Lord, ngayon ba yung season na yon? Then, instead of blessing ang dumating, pagsubok. Di sumunod na linggo, Lord, ito na ba yung linggo na kung saan yung season ng answer mo sa prayer ko ay mangyayari? Instead na answered prayer ang dumating, ni-request siya ng Panginoon na patayin yung kanyang anak. Imagine this, mga kapatid, you are standing between the calling and the completion of God's purpose. Ang hirap po nun, mga kapatid. Kasi ang true faith po is not only believing God that He can do it, but true faith is continuing to believe while you are waiting. Ito yung crucial sa Christian, yung waiting. Hindi po waiting, ha? Waiting. Pag Bisaya, waiting, di ba? Waiting. Ito yung mahirap sa pagiging Christian. Ito yung mahirap na para bang to prove our faith is true sa panahon ng paghihintay. Sa panahon ng ang tagal naman, bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon? Kaya nga ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya ay hindi yung naniniwala ka lang kay Jesus. Hindi lang po yun. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapatuloy kang maniwala habang ikaw ay naghihintay ng kanyang katugunan. That's why faith holds on even when God's promise is delayed. That is faith. Faith holds on. Ang pananampalataya kumakapit, parang tuko yan. Ang tunay na pananampalataya madikit. Parang, oy, kayo nagsabi ha. Madikit. Ang tagal matanggal yan. Naranasan ko, sobrang tagal matanggal mga kapatid. Kaya ko, grabe naman ang kapit nito. That's why when God promised Abraham a son, ang daming taon ang lumipas mga kapatid. Lumipas ang taon nang hindi nangyari yung pangako ng Panginoon. Tumanda na lang si Sarah. Yung kanilang katawan nang hina na lang. Bata pa sila pinangakuan, umidad na sila, matanda na, hindi pa nangyayari yung pangako. Imagine niyo mga kapatid yun na para bang pati yung katawan mo, hindi niya alam kung kailan, nanghina na it seems impossible na magkaanak. Pero again, there's nothing impossible with God. Kaya minsan, dinadaan ng Panginoon tayo sa logic na kung saan yung human logic hindi gagana. Hindi gagana yung logic ng tao. Sabi, magkakaanak ka, magkakaanak, tigulang na ako. Ay, 99 years old na ako. Paano magkakaanak? So, wala namang tao talaga ng anak ng ganong katanda, mga kapatid. So, minsan yung human logic, hindi na siya gagana. Doon papasok ngayon yung totoong pananampalataya. Doon papasok yung tested faith. Na kung saan, kahit na hindi mo maipaliwanag, nangyayari pa rin siya. Kaya nga miracle eh. Pero sa Diyos, there's no miracle itself, mga kapatid. Dahil sa Kanya, ay lahat yan ay posible. Sabi ng Romans chapter 4, verse 20, that he staggered not at the promise of God through unbelief. Chapter 4, verse 20. He staggered not at the promise of God. Yung hindi siya man lang nauga o hindi man lang siya nag-doubt, hindi man lang siya ang tawag doon na nag-alinlangan. He staggered not at the promise of God through unbelief. Hindi pinasok ng unbelief. Ang tagal na lumipas, na ilang taon ang lumipas, hindi nangyari, but was strong in faith, giving glory to God. So, pansinin niyo mga kapatid, tumatagal, delay yung kanyang mga sagot sa kanyang panalangin. Pero sabi ng Bible, dineclare ng Bible, that itong si Abraham, hindi man lang nag-staggered sa kanyang faith.
Hindi man lang siya nagduda. At ang nangyari, but was strong in faith. So kabaligtaran, habang hindi sinasagot ng Diyos, yung prayer niya, lalo siyang tumitibay. Kabaligtad, sa panahon natin ngayon, pag hindi lang sinagot yung prayer, tampo na, di na magsimba. Marami ng question kay Lord, may pawaling-waling pa kayo. Maraming imo-imo moments na dumarating sa buhay. Dami na nating question, dami na ng comparison. Ba't si ganito, Lord? Ba't si ganun, Lord? Ang dami na nating, ang sabi sa verse 21, and being fully persuaded. Tignan mo, hindi siya nagduda, persuaded pa siya. Fully persuaded that he had promised. May pinanghahawakan siyang pangako that he was able also to perform. So, ganun ang tingin niya kay Lord. Ang tingin niya sa Diyos, kahit hindi sinasagot pa ng immediately ng Diyos yung kanyang prayer, hindi inutil ang tingin niya sa Diyos. Sorry for the word. Pero yun lang paraan ko para mabilis ko mai-transfer sa inyo yung sinasabi ng Biblia. Hindi man lang niya inisip, busy ba si Lord? Marami ba siyang ginagawa? Hindi napansin yung aking prayer? Baka hindi na no, every day na hindi na tinutupad pa ng Diyos ang kanyang pangako, nagbibuild ng stronger faith yun sa kanya. Amen. Maganda sana kung ganito tayo. Amen. Kaya nyo bang maging ganito? Kaya nyo ba, mga kapatid? Na yung hindi sinasagot ng Lord yung prayer mo, pero instead na magtampo ka, instead na maglaylo ka, instead na mag-absent ka sa church, instead na i-skip mo yung prayer mo, lalo mong tinitibayan yung sarili mo because you believe and you are persuaded that God had a promise. May pangako ang Diyos at ang Diyos ay may kapangyarihang gawin sa iyo ang kanyang ipinangako. Wow, mga kapatid, kung ganito mga kapatid yung ating faith, no? Kaya maraming tao, mga kapatid, that they can trust God for days, but not for years. Iba, pang-araw lang yung kanilang paniniwala. Seasonal, tuwing youth camp lang, mga kapatid. Malakas. Habang tumatagal, lumalakas na yung ano, lumalakas na yung loob na umabsent. Dati lumalakas nagpuri, mga kapatid eh. But Abraham trusted God for decades. Decades po pinag-usapan. Hindi po araw, dekada. And delay is one of God's greatest tools for developing our faith. Because delayed faith, it deepens our dependence. Kapag nadidelay yung ating pong, ang sagot ng Panginoon sa ating prayer, lumalalim yung iyong pagtitiwala, pagdedepende sa Diyos. And it purifies your motives. Tama nga naman po. Napupurify, nasasala yung motibo mo. Oh, bakit ka magtatampo kay Lord kung hindi sinasagot pa yung prayer mo? So, ibig sabihin, napupurify yung motibo natin. Nalalaman tuloy kung anong level ng ating pananampalataya. Everybody say amen. Hindi ba ang expensive wine, we don't drink that, mga kapatid, pero the expensive wine, just to illustrate, mga kapatid, is not in the beauty of the bottle, but in the years of putting that wine, the age of that wine inside of the bottle. Na hindi siya binubuksan. Andun siya. So habang tumatagal siya, nagiging lalo siyang mainam na wine. So when you open it, tinitingnan natin yung petsa, mga kapatid, kung kailan siya finerment, kailan siya ginawa. Pag mahaba yung panahon, kung 1965 pa yan, mga milyon na yung halaga niyan. Milyon na yan. Baka patak na lang yan, mga kapatid, sobrang precious. Alam niyo ibig ko sabihin? Kaya yun nangyari kay Abraham. Decades ang binilang. Nung binuksan, nung binuhos ng Diyos yung promise, hanggang ngayon sa panahon nating lasang-lasa natin, mga kapatid. Ganon katindi yung age, tumanda na sila sa kakahintay ng pangako. Talagang pinreserve ng Panginoon yun. Alam ni Lord kung kailan. Alam niya kung kailan.
Kaya huwag kang maiinip. Pastor, mamamatay na lang ako, wala pa. Ano ngayon kung gusto ng Diyos, mamatay ka? Na hindi pa tinutupad yun. Malay mo talaga yung pangako niya is not for you personally, but for your daughters, mga kaapu-apuhan mo, sa susunod mong henerasyon. Hindi mo alam eh. So, imagine si Abraham, ilang libong taon ang lumipas, pero yung faith niya, yung tinest yung faith niya, hanggang ngayon pinag-uusapan natin, no? Ganon kalasa yung kanyang pananampalataya. Amen? Kaya yung pananampalataya pang isang linggo lang, naku mga kapatid, mabilis yan makalimutan. Di ba? Ano pa ba yung mga pagkaing binubulok? Oo, may pagkain binubulok eh. Ha? Buro? Hindi buro. Ano? Ha? Yung mga, di ba merong meat na pineferment na talagang isinasabit yun, mga kapatid, na taon. O keso, yung cheese. Binubulok yun. Oh, binubulok talaga kasi kaya yung kinakain yung mga yogurt, yung blue cheese, ang baho nun, pero napakasarap nun. Mahal nun. So, di ba lang mabulok na tayo? Yung kakahintay mo ba? Bulok ka na sa kakahintay mo, pero di mo alam, inihahanda ni Lord yung greatest taste, mga kapatid. Yung pinakamasarap na lasa ng pananampalataya mo. Patay ka na, pinag-uusapan ka pa. Diba? Ipinamana mo na sa iyong mga anak, sa iyong apo, yung faith mo. Iisipin nila, sasabihin nila, kung hindi dahil sa lola ko, hindi dahil sa lola ng lola ko, hindi kami magiging Christian. Sila yung mga naunang lumuhod, ipinanalangin kami, ang henerasyon namin ay maging tagapaglingkod sa Panginoon. Yan ang magandang pamana, mga kapatid. Ang pera na uubos yan eh. Nag-aaway-away pa nga sila dyan sa pera eh. Hindi ako nagsasabing huwag kayong mag-ipon ng pera para sa pamilya nyo, pero huwag yung gawing primary yon. Ang gawin yung primary is, ano ba yung legacy maiiwan ko sa pamilya ko hanggang sa pinakadulo ng henerasyon ko na loobin ng Panginoon na maaalala nila ako. And walang iba kundi pananampalataya. Just like what Abraham did. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And let us note also that faith continues even when circumstances contradict the promise. Kasi magkaiba yun eh. May pangako ang Panginoon sa atin. And then, may circumstansyang dumating na nagko-contradict doon sa tingin mo na pangako ng Panginoon. Ang faith, hindi niya sinisino o hindi niya binibigyan ng diin yung sirkumstansya na siyang humaharang sa pangako. Bulag siya sa sirkumstansya. Halimbawa, sinabi ng Panginoon sa iyo that He will make you prosper. Naghihikakos ka ngayon. Wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, kulang pa yung kinikita mo. Nangungupahan ka. Wala kang sasakyan. Wala kang naiipon. Pero ang sabi ng Panginoon sa iyo, He will make you prosper. Nagtitiwala ka, nag-iikapo ka, nagbibigay ka, hindi ka lumiliban doon sa mga bagay na yun. Pero parang kabaligtaran yata, Pastor. Parang imbis na prosperity dumarating sa akin, bakit kamalasan? Ang isang taong may tunay na pananampalataya, nabubulag siya, bulag siya sa sirkumstansya. Ang kanyang paningin kasi nasa pangako, wala sa sirkumstansya. Nakukuha niyo po mga kapatid. In Romans chapter 4 verse 18, tinan niyo mga kapatid, who against hope believe in hope that he might become the father of many nations. Sa Abraham po yan. According to that which was spoken, so shall thy seed be. Who against hope believe in hope. In everything around Abraham, mga kapatid, nagsasabi, oh, that is impossible. Tandaan nyo na, magkakaanak pa kayo. Everything around them is saying, that is impossible. Matanda na kayo, imposible yan.
Yung biology, nagsasabi, imposible yan. Science na po yun, ha? Wala po kayo makikitang 90 anyos ngayon na nagdadalang tao o sandaang taon na nagdadalang taon, nanghihingi pa ng mangga at naglilihi. Wala. Biology na po nagsasabi nun na imposible. Ang panahon, time, is also saying impossible. But Abraham chose God's way over visible reality. Yung visible reality, yung sinasabi ng science, yung sinasabi ng mga tao, yung sinasabi ng panahon, yung sinasabi ng iyong mga kakilala, yung sinasabi ng nature, hindi mo paniniwalaan. Ang visible sa'yo is yung Word of God, yung promise ng Panginoon. Kaya sabi niya, who against hope, believe in hope. There are moments, mga kapatid, na ang situation natin is, it looks stronger. Your situation looks stronger than the promise. Ano yon? Yung situation, yung negative. Minsan daw, parang mas malakas yung negatibo kaysa dun sa pangako ng Diyos. Minsan daw, yung pain, yung pait sa buhay, ay mas maingay kaysa sa boses ng Diyos. Minsan yung delay ay parang permanente na. Yan yung mga moments sa buhay natin. Pero ang faith po, dinideclare ng faith. Pag sinabing pananampalataya, sasabihin ng pananampalataya, God's word is greater than any visible condition. Kasi kung hindi magiging mas mataas ang pananampalataya sa visible situation ng tao, then what is faith for? Ba't may word pa na faith? Ang faith, it supersede any situation. Ulitin ko, ang faith, nalalampasan niya kahit mas mataas ang tingin ng faith, ang kalagayan ng faith, kumpara sa mga visible na mga hadlang sa buhay mo. Mas mataas ang faith. Ngayon, pag pumapantay lang doon sa visible condition mo, yung faith mo, well, you need to improve. Kasi hindi mo talaga makikita yung will of God kapag hindi mo nilampasan yun. You need to, sanabi, hindi ka na makakatapos. No, my God said, He will supply all my needs. Hindi ka makakatapos. Walang trabaho nanay mo, walang trabaho tatay mo, kapatid mo, mga hindi sumusuporta sa'yo. Wala, hindi ka makakatapos. Diyan ka na lang. Yan yung visible situation mo. Pero ano yung faith? Ang faith is more than the visible. Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Amen po ba? So, try to look beyond. Mas mataas. Doon sa sitwasyon, mga kapatid. Katulad ni Abraham, ginawa niya yon, mga kapatid. Na kahit may mga sirkumstansya, mga kapatid, nagpapatuloy siya. Because faith is believing God's report. God's report, God's promise. Amen. Kaya, kayo rin, mga kapatid, maging instrumento kayo ng pananampalataya. Huwag po manggagaling sa atin yung, alam mo, yung puna minsan, oy, wala na, hanggang dyan ka na lang. Ang mga Christian, hindi po nagsasabi ng limitation because ang totoong Kristiyano, palagi ang panangin niya ay yung faith sa Panginoon. Pananampalataya niya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag manggagaling sa atin, mga kapatid, yung mga comment na, oy, sis, hanggang dyan ka na lang, sa tingin ko. No, ganun. Palaging, mga kapatid, sister, may biyaya ang Diyos sa darating sa iyo. Makakaahon ka dyan. May inihanda ang Lord para sa iyo. Mas higit pang mas maganda sa sitwasyon mo ngayon. Dapat doon ang gagaling sa atin. Hindi yung sa atin pa nang gagaling yung kahinaan ng iba. Huwag po. Amen po ba, mga kapatid? Sapagkat ang pananampalataya, mga kapatid, ay pagsunod kahit na hindi mo na iintindihan o hindi pa kumpleto ang pagkakaunawa mo. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay masunurin kahit na hindi mo pa lubusang nauunawa. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon ko ngayon, pastor, pero I keep on trying my best to serve the Lord. Yes, you need to. Kailangan mo.
Kasi faith nga eh. Faith nga ito eh. Hindi ito, kasi kung ito ay hindi pananampalataya, kung ang institusyon ng simbahan ay hindi pananampalataya, di lahat na lang tayo dito para strategy, anong gagawin, nakabase tayo sa kakayanan ng mga tao, nakabase tayo sa resources ng tao. Naku, niyo ibig sabihin mga kapatid. So, hindi na ito simbahan. Kumpanya na ito na pinapatakbo ng resources ng tao. Hindi mga kapatid eh. Hindi ito kumpanya na pinapatakbo ng resources nating mga tao. To tell you honestly, directly, sasabihin ko prangka mga kapatid, hindi nga sapat yung resources natin dito na magpatuloy ito eh. Andyan ang treasurer natin. Kausapin niyo siya. Andyan. Tanungin niyo siya, sapat ba yung ating resources to continue the church gathering? Sasabihin niya, hindi, kulang na kulang. Pero bakit nakapagpapatuloy? Because this is not human institution. This is God's church. This is His temple. This is the work of God. Gumagawa tayo, may resources tayo, ano-ano na lang ginagawa natin. Yung ating mga kapatiran talaga naninikluhod. Let us support the church. Let us give our tithes, our offering, our pledges. Talagang, we are trying our best, mga kapatid. Pero alam niyo po, hindi rin po talaga sumasapat. Ako minsan nahihiwagaan ako sa Panginoon. Talagang yung oras na talaga na hindi na natin kayang makapagbayad ng mga gastusin, ang Panginoon biglang ang kamay ng Diyos nandoon. Sabi ko, hindi nga ito sa tao. Kasi kung sa tao to matagal na po itong bankrupt, matagal na ito, sarado na po ito, mga kapatid. Pero tingnan niyo mga kapatid, yung katabi ninyo. Diba? Puno ng biyaya. Magkakasama tayo mga kapatid, puno ng biyaya. Ang simbahan ng Diyos, puno ng biyaya. Puno ng biyaya, mga kapatid. Kaya pupunta tayo sa simbahan, gusto kong i-capture nyo yon. I-capture nyo yung bagay na yon. Yun yung silent message. Silent sermon yun eh. Nauuwi kayo sa bahay ninyo, maaaring nakalimutan nyo na yung sermon ng pastor, pero isabihin nyo, ang church namin, for 25 years, kinaya niya. Malamig pa rin. Consistent pa rin. Isipin nyo yung mga kapatid. Sino ba dito ang mayayaman? Sige nga, may mayaman ba dito? Nanay Edith. Oo. Mayabang, may mayabang dito? O mayabang, marami mga kapatid. Kahit may mayaman, hindi naman niya obligasyon yun eh. Isipin kasi, may miyembro ka kasing mayaman. Anong mayaman? Bakit obligasyon ba ng mayaman yon? Minsan nga, kung sino pa yung mayaman, hindi pa tapat eh. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Tanungin nyo yung treasurer natin. Minsan, kung sino pa yung walang trabaho, yung pa yung nakakapagbigay. Hindi ako nagbibiro. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, hindi yan sa resources ng tao. It is the way how they understood and comprehend, naintindihan niya yung kanyang kalagayan sa Panginoon. Ano siya? Sino siya? Everybody say amen. Kaya, si Abraham, in Genesis chapter 22, hiningi ng Diyos kay Abraham si Isaac. The same promise, son became the sacrifice. Yung pangako, yung binigay, binabawi. Parang ganun kung titingnan mo maigi. Yung binigay ng Diyos, parang binabawi ng Diyos. But Abraham did not fully understand, but he still obeyed. That is a mature faith. Tanong, kaya mo bang ibigay sa Diyos ang binigay niya? Kaya mo bang ibalik sa Diyos ang binigay niya? Yun ang mahirap sa tao. Kasi tayo mga kapatid, by nature, meron tayong greediness. Aminin mo o hindi, meron ka niyan. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka rin. Meron tayo niyan eh.
Meron tayong likas yan, likas. Because nasa sinful nature ang flesh, mga kapatid. Pero kapag ang tao ay kaya niyang ibigay sa Panginoon, pabalik ang binigay ng Diyos, that is a matured faith na yun. Kasi iba magrereklamo. Kasi yung iba, kaya lang sumunod kapag naiintindihan nila. Tama naman, di ba? Ba't ka susunod kung hindi mo naiintindihan? Pero nga po, mga kapatid, kinig kayo, faith nga po eh. Sa eskwelahan, huwag kayo sumunod. Sa trabaho, huwag kayo sumunod pag hindi mo naiintindihan. Magkakamali ka. Pero sa faith, pag pinag-usapan ay pananampalataya, hindi ibig sabihin na hindi mo naiintindihan, una-unawaan, hindi ka nasusunod. Bakit? Kasi ang unawa ng tao ay limitado kumpara sa unawa ng Diyos. Kaya talagang hindi mo maiintindihan lahat. Kung ikaw pa naman si Abraham, pagkatapos ng dekada mong paghihintay, binigyan ka ng anak, tapos babawiin, hindi ka pa talaga mag-iisip? Ikaw pa ipapatay. Buti sana kung natiso na lang dyan, nahulog sa bangin, o nasagasaan ng tren, kung may tren pa noon, mga kapatid. Pero tanggap mo pa eh, pero hindi eh. Ikaw mismo papatay. So, naiintindihan mo ba? Ang hirap nun. Pero pag pinag-usapan ng totoong pananampalataya, many people will obey when they understand. But the kingdom faith obeys even without full explanation. Wow. Kaya pananampalataya. Huwag nyo nang hintayin na kailangan munang maintindihan ko ang lahat, pastor, bago ako sumunod. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po ganun yon. Hindi po ganun. Kahit ako ang inyong lingkod, kahit kayo eh. Kayo sa church, kayo ba? Nung kayo ay nag-decide, I will faithfully attend the church. I will faithfully serve the Lord. Tanong, sa mga nagsabi noon, naintindihan niyo na ba ang lahat? Hanggang ngayon yan, hindi nyo nga maintindihan eh. Pero bakit tayo nandito? Kasi faith po yun, pananampalataya na kahit yun yung resulta ng faith. Ang faith, sumusunod siya kahit hindi niya pa nauunawa ang lahat. Yan ang faith katulad ni Abraham. Mga kapatid, sa tingin nyo, kung si Sarah, alam ni Sarah yon, ibibigay niya anak niya? Kayo, mga nanay, Mother's Day ngayon, di ba? Biglang isang araw sabihin sa'yo ng asawa mo, darling, akin na yung anak natin, ihahandog ko sa Diyos. Papatayin ko. Ibibigay mo? Aba, magkamatayan na kayo, hindi mo talaga ibibigay yan. Maghiwalay na lang kayo. Naku, niya ibigay sabihin. Kasi hindi na talaga naiintindihan ni Sarah yun. Hindi maintindihan ni Sarah yun. Diba, siyam na buwan niyang pinaglimlim yun. Tapos, sa tanda niya na yun, mga kapat, mahina na yung katawan niya, pero nakapanganak pa siya. Tapos, ibibigay niya para patayin. Di ba hindi? Pero anong sabi? Di ba hindi naman sinabi ni Abraham yun? Kay Sarah. Kasi talaga hindi ibibigay yun eh. Nature yun eh. Hindi niya maiintindihan. Maging si Abraham, hindi niya naiintindihan. Kaya yung isang araw lang lakarin yung bundok, 3 araw sabi ng Biblia eh. Bakit 3 araw? Ikaw ba naman yun? Hindi ka ba ilang stop ang ginawa niya? Ilang stop over yun? Nag-iisip siguro siya. Pambira ka naman, Lord. Kabibigay mo lang sa amin eh. Ito yung pangako mo, tapos babawiin mo. Kaya natagalan siya. Pero nagnaig pa rin yung pananampalataya niya. Everybody say amen. Kaya nga in Hebrews chapter 11 verse 19, Abraham believed that God could even raise Isaac from the dead. You know, accounting that God was able to raise him up. Yan ang belief ni Abraham. Naniniwala siya, ina-account niya that God was able to raise him, o si Isaac, up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Kung paano niya tinanggap ito sa Panginoon, na visibly may figure, ganon din daw ang gagawin ng Panginoon kahit na ito ay mamatay.
Inanasa isip ni Abraham. Grabe mga kapatid, no? Grabing pananampalataya yon. Hindi magic yun mga kapatid. Di ba, magic ni Lord ito. Pagtapos yung patay, bubuhayin niya. O hindi tatablan to ng saksak. Walang ganong pag-iisip si Abraham. Pero grabe yung tiwala niya sa karakter ng Diyos, sa wisdom ng Diyos, sa sovereignty ng Panginoon. Kaya kahit yung human logic hindi maipaliwanag, mga kapatid, sumunod pa rin si Abraham. Pag sinabi pong faith, hindi ibig sabihin na lahat ng iyong mga panalangin ay sinasagot. Because faith is trusting God that He can do it. That is faith. Kaya mga kapatid, kung mayroong mga bagay sa buhay natin na kinukuha ang Diyos, huwag niyong ikasama ang loob ninyo. Naniniwala kang, si Lord naman tatanggalan tuloy ako ng trabaho dahil sa youth camp na yan. Kung naniniwala ka na kayang buhayin ng Diyos yan, kung kinuha, pinahintulot ng Diyos na kunin yan, magpapahintulot din ng Diyos na ibalik yan. Ano pat naging mga anak tayo ng Diyos? Palagi niyong isipin, kayo nga kung may anak kayo Kung ang isang bagay tinanggal niyo sa anak ninyo, wala ba kayong pag-iisip? Malupit ba kayo na hindi yun palitan? Hindi ako naniniwala mga kapatid na may magulang na ganon. Kung may pinahihintulot ang magulang na alis tanggalin niya sa kanyang anak, mayroon siyang magandang dahilan. At mayroon siyang mas magandang gustong ibigay. Amen po ba? Kaya naniniwala po ako doon. Kaya ganoon din ang Panginoon. Kung may bagay na inaalis sa atin, tinatanggal ng Panginoon, ibabalik ng Diyos yan. Amen. Amen. Kalusugan. Pastor, bakit naman gano'n si Lord? Yung kalusugan ko. Mga kapatid, tatandaan niyo palagi, ang ating katawan, lupa, ay may hangganan. Hindi ko mo naging Christian ka, superpower na meron ka, parang superhuman ka na hindi ka na talaga magkakasakit, di ka na madadapa, di ka na sisipunin, di ka na uubuhin. Ano ka? Hindi ka tao kung ganun. Ang tao, ang katawang lupa, nanghihina yan. Kaya kung ikaw naman ay dinapuan ng karamdaman, at parang sasabihin mo, Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Ibalik mo itong lakas ko, Panginoon, yung malakas na malakas. Aba, kayang gawin ng Diyos yun. Pero hindi ganun. Kasi limited nga yung ating flesh Kaya nga hindi nga pinangakuan ito ng Lord ng ng eternity Yung flesh natin. Hindi niya pinangakuan. Ang pinangako niya, eternal life. Yun ang mas matindi. Kasi ito, itong laman na ito, nanghihina ito. Nasisira, nabubulok. Subukan nyo, huwag maligo na 1 linggo. Amoy bulok kayo. Hindi ko nagbibiro. Kaya pag ako naliligo, mga kapatid, minsan may mga tao na, sorry kung ginagawa nyo ito, salamat sa Panginoon kung nagagawa nyo. Talaga kung ano-ano mga, may gatas pa, may kung ano-ano mga sabon, ang mamahal ng mga sabon, walang masama doon. Pero ako, pag naliligo ako, sabi ko, sapat nang may tubig Hindi ako nagbibiro. Bakit? Kasi ano bang nililinis mo? Balat lang. Labas lang. Panlabas yung nililinis mo. Ang magandang linisin din natin, yung nasa loob din, yung internal cleansing. Kahit gaano kabango pa yung perfume mo, kahit gaano kakinis ang kutis mo, kahit gaano kalambot yan, kung nabubulok ang pagkatao niyan, walang kwenta yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi, walang kwenta yan. Kaya tayo, taga-CUPC Care, bukod sa naliligo tayo, physical, dapat naliligo tayo internal. Yung bang paglinggo, mga kapatid, yung bang nandito kayo para maligo ba, spiritually? Amen. Hindi lang yung, pumunta kayo dito ng, pangit naman kung pupunta ka ng hindi naligo, di ba? So, kung talagang walang tubig, okay lang. Pero hindi naman ganun yun, di ba? Hindi pa ganun nabubulok yun Pero, ang pinakamahalaga, pagdating po ng altar calling, maligo kayo, spiritually. Maligo kayo ng presensya ng Panginoon.
Ang sarap kaya nun. Ang linis ng budhi mo. Hello? Alam niyo yung budhi? Ano ba ang budhi? Oh, sige. Google, ha? Konsensya? Hindi. Kalooban ba ang budhi? Oh, internal, yung inner man mo. Ang sarap kaya yung pag yung malinis ka. Mapapansin mo mga kapatid, pag kayo ay tapos ng simba natin, pag tapos ng simba natin, uuwi tayo, pagod tayo, di ba? Tapos kumain, sarap matulog. Tignan nyo, ang sarap ng tulog, yung haba-haba ng tulog nyo paghapon, tapos magigising ka mga alas 5 na, alas 6, parang, oh, born again ka, oh. Parang kapapanganak lang sa'yo. Di ba? Ang sarap, kasi yun yung malinis na budhi. Amen. Eh, ba't ba napapagod pa? Very exhaustive. Exhaustive nga naman talaga yung pag-internal cleansing eh. Kasi magsisisi ka eh. Alam niyo, yung pagsisisi, gawa din yun eh. You are working eh. Ano eh, working to clean yourself eh. Kaya alam niyo mga kapatid, maganda na mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Yun lang hiling ko sa inyo mga kapatid dito sa simbahang ito. And every time the Word of God is being preached or being served, don't forget the inclusion of the Holy Spirit. I want the church, not just today, but in the near future, na ang simbahang ito ay puspos ng Espiritu Santo. Puspos. Kaya pag kayo nasa simbahan, huwag lang nagpunta kayo dahil linggo. Nagpunta kayo para maligo kayong espiritual. Ang sarap ng pakiramdam pag-uuwi kayo na ang linis ng inyong budhi, pinagpala kayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya pag oras po ng pagpupuri, magpuri kayo. Mga kabataan, mga matatanda na, mga magulang, huwag tayo maging bound dyan sa mga upuan na yan. Pag nag-oras ng pagpupuri, para tayong mga tuod. Nakakahadlang ba yung upuan na yan? Pwede ba nating itabi yan pag mag-oras ng pagpupuri? Eh kasi, pasto di ako makakilos eh. Eh di lumabas ka sa pasilyo, pumunta ka sa unahan, humanap ka ng lugar. Talaga kami nung unang panahon mga kapatid, naghahanap ako ng lugar na maluwag. Kaya gusto ko sa harapan eh, kasi makakagalaw-galaw ka eh. Eh pag ikaw gusto palagi sa hulihan, yan, dyan nahuhuli yung mga patulog-tulog. Dyan nahuhuli yung pa-cellphone, pahikab-hikab, pakuya-kuyakoy. Hindi ko sinasabing kayo yun ha. Yung nasa likod, hindi ko sinasabi. Yun yung yung karanasan ko lang, mga kapatid. Pero oras ng pagpupuri, lalo pag altar calling, pakita niyo sa Panginoon na gusto mong maligo ng Espiritu. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Again, before I end, dalawa po yan, but I'll leave this. I have no more time, mga kapatid. Ang totoo pong pananampalataya is not just emotional excitement. But ang totoong pananampalataya is spiritual endurance. Ano yan? Spiritual endurance. Pagiging matatag sa spiritual. And anybody can praise God in any seasons, but the true believer, they continue to trust God despite of dangerous seasons, painful seasons, and delayed seasons. Si Abraham, tinuruan niya tayong magtiwala sa Diyos kahit na delay ang mga sagot sa ating panalangin. Everybody say amen. Anong ngayong season na meron ka? Yan, ang tanong. Season, pastor, ng daming delay sa prayer ko. Ay di, kayahin mo si Abraham. Malay mo, bago mabulok ang iyong katawang lupa. Sagutin ng Panginoon yan. Pastor, nasa painful season po ako. Dami kong pighati, pastor. Sige, ilapit mo sa Panginoon. Huwag kang tumigil, huwag kang mag-quit. Huwag kang tumigil magtiwala sa Panginoon. Kasi pag tumigil ka, lalo mo nang hindi makukuha yon. Kaya maraming panahon, mga kapatid, maraming pagkakataon ng ebidensya ng ating pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng malakas na sigaw. Grabe ako magpuri, pastor. Ako yung pinakamalakas sumigaw. Maganda yan, gusto ko yan. Pero pag pinapatunayan po ang ebidensya ng dakilang pananampalataya ay hindi sa lakas ng sigaw, hindi sa lakas ng iyak,
Hindi sa lakas ng lundag, kundi saan? Kundi sa pananatili, sa pananampalataya habang, makinig kayo, habang naghihintay. Habang naghihintay ka, dapat lalo kang lumalakas. Habang naghihintay ka, dapat lalo kang nagiging tapat. Yan ang tunay na ebidensya ng dakilang pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you, Jesus, for your goodness and mercy. Thank you, Lord, for making our hearts prepared. Oh God, thank you. Despite of delays, you are giving us an assurance that you hear our prayers. God, I pray, comfort every soul. Open the eyes, the spiritual eyes of everyone, that they may see your will, your purpose. In times of delays, your heart is still there for us. In times of danger, your hands are still covering us. In times of painful situation, oh God, your presence is still with us. God, I pray, continue to nurture us and keep our faith stronger, Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen.